Mainit ang sikat ng araw sa lungsod ng Maynila. Ngunit malamig ang pakaramdam ni Carlo habang minamaneho ang kanyang itim na sports car patungong probinsya sa San Rafael. Naka-aircon ang loob ng sasakyan. May musika pa mula sa mamahaling sound system habang sinisilip niya sa salamin ng sarili. Naka-Ray-Ban, may silver chain at mamahaling relo. It's time to show them what luxury looks like. Bulong niya sa sarili habang umingisi. Hindi siya tunay na mahilig sa kalikasan. Ang totoo, napilitan lang siyang magbakasyon sa probinsya dahil nagbabakasyon rin ang barkada niyang madalas niyang kasama sa mga club. Imbes na mainip sa bahay, minabuti niyang mag-road trip at ipagmalaki sa social media ang kanyang rule escape. Pagpasok niya sa San Rafael, agad niyang napansin ang makitid na kalsada, putik sa gilid ng daan, at ang mga tao sa paligid. May mga batang walang sapatos. May mga lalaking may sako ng palay sa balikat, at halos lahat ay nakatsinelas. What a place! Bulong niya sabay iling. Biglang bumagal ang takbo ng isang sasakyan sa unahan niya. Isang lumang pickup truck. Marumi, kalawangin, at halos hindi na umaandar ng maayos. Inapakan niya ang preno at pinindot ang busina. Ano ba yan? Anong taon na oh? Bagal-bagal mo, tanda. Sinilip niya ang driver, isang matandang lalaki. Nakasombrero, may kulubot na balat, at sunog sa araw ang balat. Natawa siya. Siguro magsasaka lang to, as expected. Pinicturan pa niya ang likod ng sasakyan. Pinost sa social media at nilagyan ng caption. Ang mabagal sa highway ay mabilis daw magtanim. LOL. #Provincia Feels. Yon ang caption ng post niya online. Maya-maya pa'y dumaan siya sa harap ng plaza. May mga taong nakatambay at kitang-kita ang paglingon ng ilan sa kanyang kotse. Siyempre mapapatingin sila. Bira silang makakita ng ganito eh. Mayabang niyang nasambit. Pagdating niya sa isang maliit na kapehan, huminto siya para bumili ng malamig na inumin. Pagbaba niya, hindi niya inaasahan ang reaksyon ng mga tao. Parang nagmistulang artista ang dating niya, pero hindi dahil sa paghanga, kung hindi sa pagkabigla. Nako, baka hindi marunong maglakad sa putik yan. Bulungan ng dalawang babae. Baka maghanap yan ng Starbucks dito. Natatawang komento naman ng isa. Nainis si Carlo, pero pinilit niyang ngumiti. Umupo siya sa isang mesa at umorder ng kape. Pagtingin niya sa labas, dumaan muli ang lumang pickup. Ang matanda ay bumaba at nagtungo sa palengke. May dala itong basket. Ay na naman si Kalaboking. Bulong niya sabay tawa. Ang hindi niya alam, isang matinding aral pala ang paparating sa kanya at siya ang magiging sentro ng kahihiyan. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagpasya na si Carlo na mamasyal sa paligid ng bayan. Nakasanto siya ng branded, short na imported, at rubber shoes na halos 3 buwan pa lamang sa kanya, pero bihirang gamitin. Baka maputik dito, sayang sapatos, sabi niya, pero itinuloy pa rin niya ang lakad. Habang naglalakad papunta sa gilid ng ilog kung saan ay may sinasabing magandang tanawin, muling dumaan ang lumang pickup truck na nakita niya kahapon. Maingay pa rin ang makina nito at parang may lalabas na apoy at hindi usok mula sa tambutso nito. Boy pa pala yung sasakyan na yan, sabay tawa ni Carlo. Sa pagkakataong ito, nakasalubong niya mismo ang truck. Huminto ito saglit sa tabi ng kalsada. Bumaba ang matandang lalaki. Siya rin yung tinawag niyang Kalabaw King. Nakasuot ng parehong sombrero at may bitbit na plastik na may lamang tinapay at dilatang sardinas. Napataas ang kilay ni Carlo. Hindi niya napigilang magkomento. Manong, hindi pa po ba panahon para magretiro yan? Sabay turo si truck. Baka po bigla na lamang yung sumabog
habang pumabaybay kayo sa kalsada. Ngumiti lamang ang matanda, tahimik at kalmado. Nako, matagal na tong truck ko. Nagsimula ako noon sa isang kabayo at kariton. Binili ko ito mula sa pawisan kong kita. Matibay pa to kaysa sa mga bagong sasakyan na parang ang tibay lang sa forma. Talaga lang ha, pang-uuyam ni Carlo. Siguro naman may balak na kayong mag-upgrade kahit papaano. Sayang ang gasolina sa ganyan. Malakas yan sa gas. At sorry amoy tambutso na kasi kayo eh. Sa halip na mainis, ay ngumiti muli ang matanda at tinapik si Carlo sa balikat. Iba-iba tayo ng pananaw, iho. Pananaw pagdating sa ginhawa. Minsan, yung inaakala mong luma at palpak, yun pala ang dahilan kaya nakatayo pa ang maraming pamilya rito. Napakunot ang noo ni Carlo. Pamilya? Ginhawa? Dito sa lugar na to? Sigurado kayo tanda? Tumawa lamang ang matanda. Halika, gusto mong makita ang tunay na San Rafael? Sumama ka sa akin bukas kung gusto mo. Dadalhin kita sa isang lugar na siguradong hindi mo pa napupuntahan. Bakit ko naman gugustuhin sumama sa isang magsasaka? Tanong ni Carlo. May pangungutya ang tono. Wala namang signal siguro sa pupuntahan nyo. Walang wifi, walang kape, at puro kalabaw lang. Naglakad papalayo ang matanda. Pero bago siya sumakay muli sa kanyang truck, humarap siya kay Carlo at ngumiti. Alam mo, minsan, ang pinakamahalagang lugar ay yung hindi mo pa natatapakan. Kung magbago ang isip mo, 6:00 ng umaga, sa harapan ng simbahan, doon tayo magkita. Doon ang tagpuan. Habang papalayo ang truck, nawawala sa alikabok. Naiwan si Carlos sa gilid ng daan. Tinitignan ang kanyang sapatos na nadumihan ng putik. Dahil doon ay nainis siya. Pero sa likod ng kanyang yabang ay may kakaibang kutob. Parang may kailangang malaman o parang may kailangan siyang matutunan. At sa hindi may paliwanag na dahilan, natagpuan niya ang sarili na nag-aabang kinabukasan sa mismong lugar kung saan sinabi ng matanda ang tagpuan. Maaga pa lamang ay nasa harap na ng simbahan si Carlo. Nakasuot siya ng bagong white shirt, designer jeans, at pati na rin shades. Bitbit ang kanyang mamahaling water bottle at smartphone. Handa na raw siyang sumakay sa adventure. Gaya ng caption niya sa Instagram. Baka lang sakaling may maganda akong makunan, sabi niya sa sarili habang tinitignan ng feed. Wala siyang intensyong seryosohin ang paanyaya ni Mang Isko. Gusto lang niya ng may content. Pero may parte sa kanya na naiintriga sa kung bakit ganoon na lamang ang kumpiyansa ng matandang magsasaka. Ilang minuto pa'y dumating na ang pick-up ng matanda. Umuusok na naman ang tambutso nito at nanginginig pa ang makina sa ingay. Pinagtitinginan sila ng mga tao pero nginitian lamang sila ni Mang Isko. Ano? Handa ka na ba, iho? Tanong niya. Tara na, Manong. Let's get this over with. Sagot ni Carlo, sabay sakay sa passenger seat. Napanguwi siya kaagad. Mainit kasi ang upuan. Mabaho ang loob ng sasakyan at may lumang radyo na nagpe-play ng lumang kundiman. Baka naman po pwede nating patayin to. Nakakabingi kasi ang sakit sa tenga. Reklamo niya. Ganyan talaga ang tunog ng totoong masipag, iho. Galing sa bukid at hindi sa bar. Sagot ni Mang Isko. Hindi nawawala ang ngiti. Pagkatapos ng halos 30 minutong biyahe sa baku-bakong kalsada, dumating sila sa isang mataas na burol. Doon bumungat kay Carlo ang tanawing hindi niya inaasahan. Malawak na palayan, mga manggagawang nakasuot ng uniforme, at ilang mga modernong makinarya na umaandar sa gilid ng mga taniman. Wow! Bulong niya. Malawak yan. Aabot hanggang sa kabilangan ng bundok. Dito ako nagsimula bilang trabahador. Ngayon, akin na ang lahat ng lupain ditong natatanaw mo. Natawa si Carlo. Talaga lang ho.
Parang telenovela, Manong. Ikaw pala si Senyorito Isko. Hindi sumagot si Mang Isko. Sa halip pumarada siya sa harap ng malaking bahay na gawa sa kahoy at bato. May 3 sasakyang nakaparada. Isang Fortuner, isang Hilux, at isang bagong modelo ng SUV. Lahat ay may sticker na San Rafael Agricorp. Lumapit ang isang lalaki na nakauniforme. Sir Isko, handa na po ang meeting room. Darating rin po si Engineer Tablos at pati na rin po si Manager De La Cruz. Dahil doon, ay napanganga si Carlo. Anong sabi? Sir Isko? Oo, iho. Ako si Isko De La Cruz, may-ari ng kumpanyang sinusuplayan ng palengke, supermarket, at ilang mga rice traders sa 4 na probinsya. Itong lupang tinatapakan mo, tinatawag nila itong Hacienda San Rafael. Hindi makapagsalita si Carlo. Parang nanuyo ang kanyang lalamunan. Napatingin siya sa lumang pickup at pagkatapos ay isang matandang nakangiti sa harap niya. Pasensya na po. Hindi ko po alam. Ngunit ngumiti lamang si Mang Isko. Ang pagrespeto ay hindi dapat iwinapatay sa itsura o sasakyan. Minsan, yung inaakala mong walang-wala, sila pa pala ang dahilan kung bakit may nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Napahiya si Carlo, hindi dahil napagsabihan siya, kung hindi dahil nilamon siya ng sarili niyang pagmamataas. Napalingon siya sa paligid, at ang mga trabahador ay tahimik na nagbabatian. Pinabati nila si Mang Isko. May respeto at halatang may pagmamahal. Walang sinabi si Carlo. Wala siyang may pagyayabang sa mga sandaling iyon. Siya ang may mamahaling sapatos, pero siya ang walang direksyon. Hindi makapaniwala si Carlo habang nakatayo sa harap ng malaking bahay sa gitna ng asyenda. Iniisip niya pa rin ang eksaktong narinig mula kay Mang Isko, na siya pala si Don Isko De La Cruz, ang may-ari ng lupaing kinakatayuan ng halos kalahati ng barangay, at ang nagsusuplay ng bigas sa buong rehiyon. Tahimik siyang pumasok sa bahay. Hindi na siya ang mayabang na bakasyonistang nagmamataas sa kanyang forma. Naging sunod-sunuran siya habang pinapapasok siya ni Mang Isko sa loob. Agad niyang napansin ang mga larawan sa dingding. Mga luma ngunit malinaw. Si Mang Isko na batang-bata pa. Nagtatrabaho sa palayan, sa kalsada, hanggang sa isang litrato, kung saan siya ay tumanggap ng parangal bilang gintong magsasaka ng taon. May isa pang litrato na tumatak sa isip ni Carlo, ang lumang pickup truck. Kuwang-kuha noong araw ang pagbili nito. Ngiting-ngiti naman si Mang Isko sa tabi, dahil doon ay bigla siyang napalunok. Bakit hindi nyo nalang pinalitan ng sasakyan nyo? Kung ganoon naman po pala kayo kayaman? Tanong niya, halatang sinusubukang maibalik ang kanyang dignidad. Ang truck na yan, ngumiti si Mang Isko. Simbolo yon ng sakripisyo. Hindi ko kailangan ng bago para lamang mapahanga ang ibang tao. Bas gusto kong maalala kung saan ako nagsimula. Bumuntong hininga si Carlo. Pasensya na po ulit. Hindi ko alam na kayo po pala ang may-ari ng lahat ng to. Walang problema, iho. Sagot ni Mang Isko habang iniabot ang isang tasa ng salabat. Lahat tayo ay may pagyayabang minsan, pero mas mainam na ang yabang ay nakaugat sa trabaho at hindi sa gamit. Napayuko si Carlo. Sa buong buhay niya, ito ang unang beses na para siyang naubaran sa harapan ng katotohanan. May tanong ako sa iyo, iho, sambit ni Don Isko, matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Ano bang hanap mo rito sa probinsya? Sa totoo lang po, akala ko simpleng bakasyon lang, pero mukhang ako pa pala ang kailangang magpahinga sa pagmamataas. Tumango si Don Isko. Bukas, may pagtitipon dito. Annual meeting ng mga magsasaka sa buong bayan. Iniimbitahan kita, hindi lang para makakain, kung hindi para mas makita mo ang halaga ng mga taong inaakala mong mas mababa kaysa sa iyo. Meeting? Nagulat si Carlo. Ako po? Oo, ikaw. Bilang panauhin.
Pero kung gusto mong manatili at matuto, mas lalo akong matutuwa pag ganon. Tahimik lamang si Carlo, pero may sumilay na respeto sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang gusto niyang matuto, hindi para i-post sa social media, kung hindi para sa sarili niyang kababaang loob. Habang naglalakad pabalik sa kanyang kotse, biglang napansin niyang mas marami pa palang bagay sa mundo ang mas mahalaga kaysa sa ganda ng sasakyan o presyo ng sapatos. Ang pakaramdam na yon na parang pinisilang puso mo ng hiya at pagkamangha ay hindi niya makakalimutan. Dumating ang araw ng pagtitipon. Maaga pa lamang ay nagsidatingan na ang mga magsasaka mula sa iba't ibang bahagi ng bayan. Lalaki, babae, matanda, pati mga kabataan. Lahat sila ay may kanya-kanyang bitbit, katulad na lamang ng mga gulay, prutas, mga lutong ulam, at ilang produkto mula sa kanilang sakahan. Nakaayos ang isang malaking tolda sa gitna ng asyenda. May mga lamesang puno ng pagkain, may mga upuang kahoy, at may entabladong gawa sa kawayan. Simple pero may dignidad. Tahimik na nakaupo si Carlo sa gilid. Suot ang simpleng polo at pantalon na binili niya kahapon mula sa palengke. Wala na ang mamahaling niyang sapatos. Nakasandals na lamang siya para raw makihalubilo ng maayos. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang sentro ng atensyon at iyon ang tila kakaiba sa kanya. Nakita niya si Don Isko sa gitna ng karamihan. Nakikipagkamay ito. Kinakamusta ang mga dating kasama at tumatawa sa simpleng kwentuhan. Halatang mahal siya ng mga tao. Ang daming dumating, bulong ni Carlos sa katabing magsasaka. Abay oo, kapag si Don Isko ang nagaya, hindi pwedeng hindi pumunta. Siya ang dahilan kung bakit may makinarya kami ngayon. Siya ang tumulong sa mga anak naming makapag-aral. Sagot ng lalaki habang naglalagay ng lumpiang gulay sa plato ni Carlo. Napatingin siya kay Don Isko. Nabalang-abala pa rin. Hindi niya mapigilang mapahanga. Lalo na nang tawagin nito ang atensyon ng lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Malakas at masigasig na bati ni Don Isko. Salamat sa pagpunta sa ating taunang pagtitipon. Hindi ito simpleng salo-salo lang. Ito'y pagpapaalala kung gaano kahalaga ang bawat magsasakang Pilipino. Nagpalakpakan ang lahat. Lahat ay masaya. Marangal ang tingin sa kanilang mga sarili. Doon lang napagtanto ni Carlo na iba ang mundong ito. Mundo ng pawis, ng hirap, pero puno ng dangal. Ngayong taon, patuloy ni Don Isko, may espesyal tayong bisita. Isa siyang bakasyonista na dumaan sa karanasang hindi niya inaasahan. Pero sa halip na umiwas, pinili niyang makinig. Napatingin ang lahat kay Carlo at napalunok siya. Carlo, maaari ka bang magsalita? Tanong ni Don Isko. Tahimik ang paligid. Tumayo si Carlo. Kabado at walang script. Hindi niya inaasahan ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Panimula niya. Ako po si Carlo, taga Maynila. Nagpunta ako rito para sana magbakasyon. Akala ko, alam ko na ang lahat, pero hindi pa pala. Napatingin siya kay Don Isko sabay ngiti. Nang una ko siyang makita, ang una kong napansin ay ang luma niyang sasakyan. At ang una kong ginawa ay manglait. Akala ko dahil madumi ang damit niya at maingay ang truck niya, wala siyang halaga. Tahimik pa rin ang mga tao, nakatutok sa bawat salita niya. Pero ngayong nandito ako, kitang-kita ko, napakaganda ng lugar, ang sipag ng mga tao, at ang lalim ng respeto na meron kayo kay Don Isko. Ngayon ko lang nakita kung gaano kalalim ang ugat ng isang magsasaka at kung gaano kasimple ang kayamanang hindi nakikita ng mata. Napakababa ng boses ni Carlo nang matapos siyang magsalita. Hindi niya inaasahan ang sunod. Malakas na palakpakan mula sa lahat. Tumango si Don Isko at lumapit sa kanya. Iho, bulong nito. Salamat sa kababaang loob. Yan ang unang hakbang sa tunay na pagbabago.
Si Carlo ay tumango nang merong respeto. Respeto at hindi formalidad. Kinagabihan ng pagtitipon, tahimik si Carlo habang nakaupo sa beranda ng maliit na guest house na ipinatayo ni Don Isko para sa mga bisita. Sa harap niya ay isang tasa ng mainit na tsaa at ang tanawing bumabalot sa buong asyenda. Ang malawak na palayan, ang mga ilaw ng ilang makinaryang patuloy pang gumagana, at ang tila mga bituin sa mga mata ng taong naglilingkod dito araw-araw. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya napatigil para magnilay. Lagi siyang nasa gitna ng city life. Lahat minamadali, lahat paastig, lahat para lang sa social media at validation. Pero ngayong nasa harap niya ang mundo na hindi nangangailangan ng filter para maging maganda, napagtanto niya kung gaano kababaw ang pamantayang ipinagmamalaki niya noon. Bigla niyang naalala ang eksena sa simula ng kanyang pagdating, kung papaano niyang nilait si Don Isko, kung papaano siyang tumawa sa luma nitong sasakyan, at kung papaano siyang nagpakita ng sobrang kayabangan kahit wala naman siyang alam sa buhay ng mga taga rito. Kung tutuusin, bulong niya sa sarili, ako ang mukhang luma kahit bago pa ang sapatos ko. Maya-maya pa'y lumapit si Don Isko, may dalang mangkok ng mainit na lugaw. Gutom ka na siguro, iho. Ito, niluto ni Aling Nena. Paborito ko ito tuwing ganitong gabi. Anito. Napangiti si Carlo. Tinanggap niya ang lugaw at sabay silang naupo. Don Isko, simula niya. Paano niyo kinaya ang lahat ng pangmamalit noon? Sigurado akong may mga tulad kong umasta rin ng ganoon sa inyo noon. Tumango si Don Isko. Oo naman, iho. Maraming ganon. Minsan galing sa mga dayo. Minsan naman ay sa sarili kong mga kamag-anak. Pero alam mo ba, ang sakit ng pagmamaliit ay parang lason. Hindi mo kailangang inumin. Ikaw ang pipili kung paiinumin mo yan sa puso mo. Napaisip si Carlo. Sa Maynila ho kasi, sagot niya, bihira ang ganitong pag-uusap. Lahat ng iinsulto, lahat nag-uunahan. Kung wala kang kotse, wala kang kwenta. Kung hindi ka maganda ang forma, hindi ka papansinin. Tapos ako pa yung isa sa mga ganun. Alam mo kung bakit tayo natutokso sa ganoon? Tanong ni Don Isko. Dahil sa takot. Takot na maging ordinaryo. Takot na walang pumansin. Pero sa katotohanan, Carlo, iho, ang tunay na ginto ay hindi mo kaagad makikita. Nasa ilalim, nakatago lamang. At para mahukay, ay kailangan mong madumihan. Parang sinampal si Carlo sa bawat salita. Sobrang tumpak nito. Sa sobrang takot niyang hindi mapansin sa social media, sinubukan niyang magmukhang mayaman at matalino, kahit wala naman siyang ambag kung hindi yabang. Don Isko, bulalas niya, paano po ba maging katulad ninyo? Napangiti ang matanda. Hindi mo kailangang maging katulad ko. Ang kailangan mo lang, iho, ay maging totoo sa sarili mo. Mag-umpisa ka sa maliit. Gumising ng maaga, matuto sa lupa, at higit sa lahat, igalang ang lahat, lalo na yung mga hindi pinapansin ng mundo. Napatahimik silang dalawa. Ang hangin ng gabi ay tila may dalang pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam si Carlo ng kapayapaan. Hindi dahil sa dami ng likes o shares, kung hindi dahil may taong nagtiwala sa kanya. Kahit alam nitong siya'y mayabang at mapagmataas. At ngayon, sa harap ng liwanag ng buwan, napagtanto niyang may pag-asa pa pala siyang baguhin ng sarili. Lumipas ang 1 linggo mula nang dumalo si Carlo sa pagtitipon. Hindi na siya bumalik kaagad sa Maynila. Sa halip, pinili niyang manatili sa asyenda, tumulong sa mga gawain, at matuto mula kay Don Isko at sa mga magsasaka. Tuwing madaling araw, nagigising siya kasama ng iba. Natuto siyang humawak ng pala, magbunot ng damo, magtanim ng palay,
At higit sa lahat, matutong makipagkapwa-tao ng walang pagmamataas. Sa bawat araw na lumilipas, parang natutuklap isa-isa ang makapal niyang balat. Ito ay ang balat ng kayabangan. Isang araw, habang tinutulungan niya si Kalosyo sa pag-aani na isang magsasaka, ay tinawanan siya nito. Akala ko dati artista ka o isang model. Ngayon parang tunay ka ng anak ng bukid. Napangiti si Carlo. Mas masarap pala ang pawis kung galing sa totoo at marangal na trabaho. Sa tuwing gabi, nakaupo siya sa ilalim ng mga bituin, kasama ang ilang magsasaka. Doon siya natutong makinig. Doon niya nalaman ang tunay na kwento ng mga taong dati hindi niya pinapansin. Ang isang ina na sabay nagtatanim at nagpapaaral ng 3 mga anak. Ang isang binatilyong nawala ng ama sa sakahan at ngayon bumubuhay sa pamilya sa pamamagitan ng pagtatanim. Lahat ng mga kwento ng mga ito ay kanyang napakinggan. Lahat sila ay naging guro ni Carlo. At nang dumating ang araw ng kanyang pag-alis, halos hindi siya makapagsalita sa harap ng mga ito. Nakakahiyamang aminin, pungad niya, habang hawak ang mikropono sa gitna ng huling pagtitipon bago siya bumalik sa lungsod. Pero dumating ako rito na walang respeto. Akala ko kung sino ako, pero kayo po ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng tao. Ngayon, patuloy niya, hindi ako uuwi bilang bakasyonistang nagpasikat. Uuwi akong taong nagbago dahil sa inyong pagtuturo at magandang pakikitungo sa akin. Muling nagpalakpakan ng mga tao, pero higit sa lahat, nakita ni Carlos sa mga mata nila ang tunay na pagtanggap. Nilapitan siya ni Don Isko matapos ang maikling programa. Carlo, maraming salamat sa pagtanggap ng leksyon. Pero mas lalo akong nagpapasalamat sa pagbabahagi mo ng sarili mo. Iyan ang tunay na yaman. Ang puso na handang matuto. Napangiti si Carlo. Hindi ko po ito kakalimutan, Don Isko. Bumalik ka rito ha. Dahil parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Mamimiss ka namin. Tumango siya. Babalik po ako hindi lang bilang bisita. Sa susunod po, gusto ko po pong mas makatulong sa inyo bilang isang pamilya. Bago umalis, muling nilapitan ni Carlo ang pickup truck ni Don Isko. Pinagmasdan niya ito. Ngayon ay imingiti na siya sa kanyang mga labi. Para sa kanya, hindi na ito lumang sasakyan. Isa na itong simbolo ng kababaang loob, sipag, at katapatan. Sa kanyang pagbabalik sa Maynila, bitbit niya hindi ang mga pasalubong, kung hindi ang mga aral, pagpapakumbaba, at pagmamalasakit sa iba. Sa una pa lamang, nagulat ang kanyang mga kaibigan. Si Carlo na dati hindi lumalabas ng hindi nakabranded, ngayon ay simpleng nakapolo at jeans na lamang. May ngiti at may halong lalim sa mga mata. Pre, anong nangyari sa'yo? Tanong ng kaibigan niya. Wala, nagbakasyon lang ako sa lugar na mas mayaman pa kaysa sa Maynila. Pero sa puso at hindi sa bulsa. Hindi niya na kinailangan pa ang social media para magpaliwanag. Hindi na rin siya nangangailangan ng validation ng iba. Sapagkat alam niyang ang pinakamatinding leksyon sa buhay ay ang matutunan mong may mga taong ubod ng yaman, kahit nakalumang truck, kahit nakatsinelas lang, at may mga taong sobrang walang-wala, kahit punong-puno ng gamit at yabang. At sa bandang huli, isa na siya ngayon sa mga unang nagtatanggol sa mga magsasaka kapag may narinig siyang nang mamaliit. Bumalik nga si Carlos sa Maynila ngunit hindi na siya pareho. Ang bawat galaw, bawat salita, bawat hakbang ay may kasamang pag-iisip. Hindi na siya nagmamadali. Hindi na siya nagnanais ng pansin o paghanga mula sa iba. Hindi na siya nagtatanim ng kahambugan kung hindi ng pagpapakumbaba na. Isang linggo ang lumipas at dumating ang pagkakataon na muli silang magkita nila Don Isko. Ngunit hindi na ito sa asyenda. Nagkita sila sa isang charity event sa Maynila, isang pagtitipon ng mga lokal na magsasaka at mga business people na naglalayong matulungan ng mga programang pang-agrikultura. Sa pagpasok ni Carlo sa venue,
Agad niyang nakita si Don Isko sa isang mesa kasama ang ilang mga tao. Ibinaba niya ang kanyang cellphone. Hindi niya na ito tinanong pa kung ilang likes mayroon sa mga bagong post. Hindi na rin siya nagpapakita ng mga mamahaling gamit. Simpleng sapatos na ang suot-suot niya upang magpahiwatig ng respeto. Lumapit siya kay Don Isko at ang mga tao sa paligid ay nagtaka. Hindi na si Carlo ang mayabang na bakasyonista, kung hindi ang batang nagpapakumbaba at natuto ng mga leksyon sa buhay. Don Isko, salamat po lahat sa itinuro niyo sa akin ha. Napakalaking tulong po nito at marami po akong natutunan. Malaki po ang pinagbago ko at napapansin ko po yun sa aking sarili. Maraming salamat po. Walang anuman yon, iho. Ang mahalaga ay alam mo na kung ano ang dapat gawin. Sapat na yon at natutuwa ako sa naging pagbabago mo. Muling tumango si Carlo. Hindi ko po kayang mag-isa. Kailangan ko po ang mga katulad nyo. At sa pagtitipo na yon, hindi lamang ang mga magsasaka ang nakinabang. Si Carlo na noon ay nagmamagaling. Ngayon ay isang buhay na patotoo ng pagbabago. Hindi lang siya pagbabago sa pamamagitan ng pag-iisip, kung hindi sa pamamagitan ng bawat aksyon, sa pamamagitan ng paggalang sa mga hindi pinapansin ng karamihan. Ang totoo, ang tunay na kayamanan ay hindi matutukoy ng materyal na bagay o kahit na ano pa mangyaman ng isang tao sa pananaw ng mundo. Dahil ang tunay na kayamanan ay makikita sa mga simpleng gawain ng araw-araw, sa pagtulong, sa pagpapakumbaba at sa pagpapatawad. Ang tunay na kayamanan ay nasa puso ng mga taong may malasakit sa kapwa, mga taong may malasakit sa lupa, sa bayan, at sa mga bagay na hindi nakikita ng mga mata. Dahil sa mga aral na natutunan mula kay Don Isko at sa mga magsasaka, natutunan ni Carlo na ang bagay na hindi nakikita sa unang tingin ay kadalasang may pinakamalalim na kahulugan. At sa bawat hakbang na kanyang tatahakin, dala niya ang mga aral ng buhay, hindi lamang para sa kanyang sariling kabutihan, kung hindi para sa kabutihan ng lahat.